Do you also believe that there must be a regulatory policy in the use of the social media platforms in the country? Yes po, Mr. Chair, Honorable Congressman Ace Barbers. Kailangan, pero po, ako, hindi na dapat under amendment siya sa Cybercrime Prevention Act. Kasi kapag doon kasi sa Cybercrime Prevention Act, yung sinabi ko kanina na landmark case ng Dicini versus Secretary of Justice, kinonfront na ng Supreme Court yung issue na yan, at ang desisyon ng Supreme Court, hindi talaga talagang mababiolate ang freedom of expression kapag renegulate. Kaya, ang maganda siguro, hindi na siya as freedom of expression. Dapat separate law talaga regarding proliferation of troll farms. Okay. Mas doon yung, hindi na siya sa, kasi ang troll farms, hindi naman freedom of expression yan eh. So yun yung crime, yung pag-maintain ng troll farms na nagpo-proliferate ng fake news. To laymanise it, attorney, yung troll farms, parang isang sindikato. Yes po, Mr. Chair. Diba? Na ito ay mga bayaran na ang layunin ay manirang puri o hindi kaya ay what you call that, yung to discredit, no? To discredit maybe a person, an organization, or public figures. Tama? Yes po, Mr. Chair. Saka, i-relate na din na yan ay conspiracy, parang sindikato na yan, maraming involved dyan. So, hindi siya freedom of expression. Hindi siya freedom of expression case or law. Tungkol talaga siya sa... Kasi kung dito, kasi yung kasing Dicini, talagang freedom of expression case yung niresolve doon. So, pagka freedom of expression, by jurisprudence ng Supreme Court ngayon, ano pa siya malaki pa yung bias niya towards yung freedom of expression. Pero kung separate na law talaga, hindi lang amendment ng Cybercrime Prevention Act. Talagang yung parang sindikato na yung mga troll farms na yan, fake news. Okay. Sige po. The gentleman beside you is also a vlogger. No? I'm sorry I didn't get your name. Ross Del Rosario po. Ross, no? Sir Ross, ikaw, ganun din ang iyong paniwala, no? Yes, sir. I agree po. Meron dapat regulation. Pero dapat crowdsource nga po. Dapat within the community ng mga vloggers. Within the community. Opo. So, sa punto naman ng itong, ano ba to? Yung pagkalat, no? Yung as a post is made, no, by someone, and then this post is libelous, kunyari, or slanderous. Tapos shinare ng mga kasama niya sa sinasabi ni Attorney Ricky na membro ng sindikato, yung troll farm, no? So sila ba'y dapat managot? Parang hindi po, kasi parang na-misinformed lang sila eh. Okay. So, naging influential yung nag-post. So, akala nila totoo. So, they reshared it. So, parang hindi po siya directly, parang na-misinform nga po sila dahil akala nila totoo. Dahil probably popular siya o celebrity or influential din. So, naapektuhan lang po siya. Parang naging very influential yung nag-share. Ay, nag-post. Okay. So, parang hindi po sila directly dapat para